dito, kuya? Matagal na lang, mga 12 years. Pero dumating ako dito 2006. Saan kayo nagtatrabaho dito po? Ano ko, mechanic. Dito lang din malapit. Hello mga terminal na dipunggol, mga nanabniminyo na ba kayo? For today's video, mama, para lang, dyan lang ako sa tabi. Now na! Yes, anyway mga ka-colors, welcome. At ngayon for today's video, tara samahan nyo ako. Papunta tayo sa Albalad. Oh my gosh, parang ang traffic pa. Di nga pala siya nakakaintindi ng para. Kalas, mamang driver. At andito na nga tayo sa Albalad mga ka-colors. Grabe no, ang lawak daw dito. Sabi nila. At eto nga ikutin. At ito yung bumulagas sa atin, napakahabang food stall. Di pa nga lang siya bukas nung dinaanan natin for today's vlog. Pero naka-prepare na sila. At eto yung isa sa mga pinupuntahan, isa sa mga dinadayo, at isa sa pinakatinatambay na mga sa kababayan natin. Dahil dito nga maraming pasyalan, maraming mabibilhan. Andito yung mga kabayan store. Andito yung tinatambayan nila, lalo na ng mga bumibili ng gold. Yes, nandito sa lugar na to ang Albalad dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Now na! Yes mga ka-colors, ito nga ang nagiging tambayan ng mga kababayan ng mga Pilipino sa lugar na to. Dahil bukod sa napakamura mga bilihin dito sa mall dito, andito na lahat ng mabibili. Andito yung mga supermarket ng mga Filipino store. May Jollibee din dito. Andito din yung napakalawak na pasyala. At higit nga sa lahat, nandito yung mga murang alahas na pwedeng mabibili. At higit sa lahat, ang daming kainan dito sa lugar na ito. Kaya naman, dinadayo talaga to ng mga kababayan natin. At hindi na lang mga kababayan natin, pati mga ibang lahi, mga foreigner, talagang namamasyal. Dahil ang lugar na to ay isa nga siyang century-old balad. Yes, isa sa UNESCO World Heritage Site dito sa Saudi Arabia. Kaya ganun na lang ito pinapahalagahan ng mga local. Kaya lagi itong tao, laging maraming naglalakad at maraming pumupunta sa lugar na ito mga ka-colors. Habang naglalakad nga ako dyan mga ka-colors, ang dami ko nakikita mga Pilipino na kababayan natin, siguro mga 5, charis lang. Ang dami nilang namamasyal din, pamilya, mga kakabarkada. Then may mga ilang nakakausap tayo, nakakamustahan. At dito pala, dikit-dikit din yung mga bangko sa lugar na to. Kaya talaga one-stop shop na yung pagpunta nila dito sa lugar to. Kasi nandito na nga po lahat at nagkakambay na rin yung iba, nagpapahangin. May sa mga nakakwentuhan natin, ginagawa talaga din ng tamtambayan pag wala silang ginagawa. Dito sa lugar nila mga ka-colors, kailangan handa ka lang sa lakaran, handa ka lang mapawisan dahil medyo ang lawak ng lugar. Bukana pa lang daw to yung pinuntahan natin. Ang dami ng pwedeng pasyalan dito at ang daming pwedeng puntahan kung gusto mo talagang maikot ng bonggang-bonggang tong lugar na to. Dahil marami talagang pwedeng makita sa area na to. At isa sa napapansin ko mga ka-colors, ang gaganda ng mga building nila, para siyang naka-American style na mga building. At isa din sa mananotice ko is ang lalawak ng kalsada, ang smooth ng traffic, control yung area talaga na talagang may area para sa mga tao na makapaglakad ng maayos kahit marami. Hindi siya pwede magsiksik dahil lawak din ng mga kalsada. At the same time, yung lugar na to mga ka-colors is napakalinis. Sa napapansin ko, organized talaga siya. At talagang napakadisiplinado ng mga tao dito. Sana all. Although alam naman natin ang Jeddah mga ka-colors, malapit sa dagat kaya medyo mainit dito. Pero dito make sure na talagang handa ka sa paglalakad mo, napapawisan ka. But doon sa mga gusto mong tambayan, napapansin ko dito, napakaraming puno ng kahoy, napakadaming lilim na pwedeng tambayan or doon sa mga gilid ng building. At medyo lumamig talaga yung lugar kahit na sabihin mo na malayong lalakarin mo. Dahil hindi naman ganun kainit dahil nasisinagan directly yung lalakaran mo dahil sa tataas ng mga building na nakaharang sa araw. Kaya maganda pa rin maglakad-lakad, mag-ikot-ikot. Pero kung gusto mo naman na medyo safe or mas hindi ka mapapagod maglakad, meron na rin dito na mga e-bike. Yeah. Kaya pwede ka pa rin mag-ikot-ikot gamit ang e-bike dito sa loob ng complex na ito or district na ito. Ito yung 200-year-old Balad District
district sa Jeddah. Ito yung pinaka-isa sa unang sibilisasyon o lugar dito sa Saudi Arabia na naitayo. Yes, di ba ang bongga at experience natin ito ng bongga. For today's video mga ka-colors, at isa na tayo sa mapalad na nakaapak sa mahalagang kalye na ito sa Jeddah, Saudi Arabia mga ka-colors. OMG. At ito, patawid na tayo. Papunta na tayo dun sa mga heritage houses nila. Makikita natin yung mga lumang bahay, mga lumang mga building na talagang ginuhit ng panahon at nakatayo pa rin. Nabuhay talaga. At saka time para maibalik, maipreserve, para makita sa mga sumusunod na mga henerasyon. Kaya dito sa lugar na to talaga napaka-organized, napakaganda, at makikita mo talaga na pinapahalagahan nila yung nakaraan nila, yung sinaunang mga bahay, sinaunang mga pamumuhay. Nandito makikita mo, nagkalat ang mga museum, nagkalat yung mga bahay na talagang naipipreserve. Kaya dito sa lugar na to talaga mamamangha ka na lang habang iniikot mo yung napakalawak na area na kung gusto mong ikutin lahat, walang problema. Kahit sa gabi, pwede mo lakarin, pwede ikutin. Sabi ko nga, tamad ka maglakad, pwede ka naman mag-rent ng e-bike para maikot mo yung ilang area na district na to para lang mabalikan mo yung sinaunang kultura ng Saudi Arabia mga ka-colors. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Abangan nyo ulit ang susunod nating mga ganap. Now na!